Ang daming hindi naniniwala sa atin. Ngayon, kagabi lang po nilabas ng GMA. Ba itong GMA? GMA, nahuli kayo. Naunahan pa kayo ni Yolo. Hindi, kaibigan natin yan, GMA. Diba, pinapairam ako ng mic niyan. Pag nasa probinsya kami, pinapairam ako ng mic niya ng GMA kasi bagay daw ako mag-anchor eh. Okay, eto po. Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Oh, ano sabi ng GMA? Asylum application ni PRRD. Ay, sinasabi ko sa inyo. Halos 1 week ko na sinasabi sa inyo. Kaya nagpunta ng Hong Kong, Kaya nagpunta ng Hong Kong dahil gusto itago siya sa China. Oh, ngayon lang nalaman. Alam nyo ba kanino nalaman ng GMA to? Baka sa akin lang. Yabang. Yabang, no? Pakinggan nyo. Ngayon lang binalita ng GMA, 1 week na natin binabalita to simula nang umalis si Digong. Ngayon lang binalita. Kanina in-upload ko. All about China rin. Mahina. Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man maaresto at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply Mami Chris Rose, huwag ka na magtrabaho. ng asylum sa China. Pero tinanggihan siya. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay sa naging paghanda para sa pag-aresto sa Sino ba yung source nyo, GMA? Ako ba? Sino ba yung source nyo? Ako? Ako ba yung source nyo, GMA? Stupid. Ako ba? Sabi ko sa inyo, 1 week ko lang basta nung umalis si Duterte, 10. Di ba sinabi ko sa inyo, 10? Di ba, pinakita ko pa sa inyo yung schedule ng PDP. Walang Hong Kong, puro cover court. Di ba? Walang Hong Kong doon. Ang schedule nila, puro cover court pupuntahan nila. Biglang nagka-Hong Kong, siningit nila ng maliit na gano'n, no? Siningit nila ng maliit yung Hong Kong. Tingit na maliit. Para ba masabi? Pero, hindi nila alam na alam natin na nakikiusap na sa China. Alam niya eh. Alam niya na di ba sabi pa nga natin, pinaginalaan nga natin. Sabi natin, may nagchuchu. Sorry anyo nasabi ko yata yung anyo pero hindi ko sure. May nagsabi kay Digong eh. May nagsabi kay Digong. Ngayon pag sabi ni Digong, kagad ng flight. Immediate flight si Digong. Nakikiusap sa isang magandang lugar si Digong. Nakikiusap, halos lumuhod. Hindi siya pinunta ni Xi Jinping, pero lahat ng mga bodyguard ni Digong, simula nung dumating siya, may kahalong Hong Kong bodyguard. Tapos, yung representative ni Xi Jinping, puro, no. Stupid. Susuportahan ka na lang namin sa propaganda. At gayon nga, mamaya may makikita kayo. Alam nyo naman si Nyolo, may makikita kayo mamaya pagsuporta ng China ng propaganda para kay Digong. Nyolo pa. Sinabi ko nga doon sa Tricom eh, banggitin nyo ang pangalan ko para pumunta na ako dyan. Diba? Magagsalita ako, Your Honor, I'm Nyolo. My channel is Nyolo Random News. Nyolo, anong sadya mo dito? Gusto ko lang po ng mga kasagutan, Your Honor, Mr. Chair. Gaganunin ko yan. Gusto ko lang po ng mga kasagutan, Your Honor, Mr. Chair. Anong kasagutan? Andito po ba yung NBI?
NBI, asa kayo? Stupid. NBI, nasa kayo? Sir, dito po kami. NBI, gusto ko lang sabihin, yung pulburo video, totoo po ba yon? Totoo? Hindi po totoo yung pulburo video. Ba't sabi nila totoo? Stupid. Paano nyo marerebat yun? Sino nagsabi, Your Honor? Siya po, ayan po, yung mga yan. Yan po, sino nagsabi nila, totoo. Oy, thank you, para Eduardo, Bayaan mo, para Eduardo, 30 minutes lang tayo ngayon. Ayaw nila mag-like, Bahala sila. Pangalawa. Nandito po ba si Congressman Sandro Marcos? Wala dito, Nyolo ikaw na lang, Paduano. Sa tingin mo ba, Paduano? Adik? Paduano, sa tingin mo? Adik ba ang pamilya ni BBM? Lahat nagdodroga? Ano sabi ni Paduano sa tinagal ko dito, nagka-gel na ako sa buhok. Sa tingin ko, hindi. Sabi nila, adik lahat mo pumilya. Yan. Ganun dapat. Mabait kayo si Models Mabait si Models, kaso si Models po, siya napili na representative ng admin vlogger Siya na pinili namin kasi para kawawa naman, para ma-promote din bilang senador. Kaya pinili namin. Siya ang pinili namin maupo. Pero kung ako naupo doon, ubusin ko yan. Ubusin ko yung mga yan. Your Honor, nandito po ba ang Andito po ba ang si Akop? Dito. Sir Akop, naniniwala ka ba? Ito yung recent, baka sabihin nila puro throwback yung recent. Nandito ba si First Lady sa Pilipinas? Nakita ko, nagbibideo pa. Sabi nila wala Yan. Sabi nila, wala daw dito. Sabi nila, yan. Wala daw si First Lady. Nakakulong daw sa abroad. Ganun kadali. Ewan ko lang kung pagsalitain pa ako. Stupid. Ngayon, ito na. Yung sinasabi nating 1 week na natin sinabi nasa Hong Kong. Pasok. Ang Pangulo sa balitang hatid ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Mag-overtime ka, Mami Clis Rose, Mami Clis Rose, mag-overtime ka. Okay? Diyan ka lang palagi. Ang nagmamahal sa trabaho, pinagpapala ng Diyos. Mag-overtime ka pa, huwag ka muna manood, may replay naman. Napakaano mo naman kasi. Mag-replay ka na lang. Stupid. Huwag ka na Mami Clis Rose. Magtrabaho ka dyan. Inuuna mo yung mga YouTube kaya nababad yung social media Magtrabaho ka dyan. Doon ka doon. Chupe. Ang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization.
Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11. Kita mo, binuntutan pa siya. Kita mo, binuntutan pa siya. Kaya dito na pahiya yung mga DDS. Akala nila, kinindap lang. Ayun nga yung pilit kong sinasabi sa inyo. Yung pilit kong dinidikdik sa inyo na paanong kidnap? Hindi mo ba alam, papaalam pa yung airspace? Oh, hindi mo ba alam? Ayan, pwede nang sabihin. Ito na, pwede nang sabihin eh. Hindi nyo ba alam minanmanan? Minanmanan yan dyan? Oh, minanmanan yan dyan? Halos 2 months tinrabaho si Digong. Ayan, pwede nang sabihin. Dati hindi pwede sabihin eh. Oh. Oh. Dapat dati sasabihin eh, bawal daw, magagalit yung asset natin eh. Oh. May warrant of arrest na. Pero ang estado, ang tayo nag-usap ang Interpol at ang estado natin na kung maaari, diffusion order lang muna. Diffusion order. Pinangako ng estado, pinangako ng pamahalaan na kaya nilang arestuhin si Digong. Tapos sasabihin nyo, weak leader. Oh. Sasabihin nyo ngayon, weak leader si Bongbong. Ha? Kasi kung weak leader si Bongbong, ni-red notice yan buong mundo. Pero si Bongbong sinigurado sa Interpol. Makinig kayo mga DDS ha. Si Bongbong sinigurado sa Interpol na kaya naming arestuhin si Digong. Sakit, di ba? Weak leader yon. Weak leader yon. Kasi nga, dapat, ang Standard Operating Procedure, SOP, pag nag-ano si Digong, naglabas ang ICC, ibibigay sa Interpol, ang Interpol, automatic red notice. Kaso, matalino si Bongbong. Sabi ni Bongbong, kumbaga parang may kasunduan, diffusion order muna. Diffusion order na mahuhuli agad-agad si Digong. Oh. Nahuli. Kaya yung sinasabi yung kidnapping, tinatawanan lang kayo eh. Hindi lang talaga pwedeng sabihin yung whole operation na nangyayari kasi nga pag na-spoil yung info, delikado. Eh, ang dami pa naman netong mga tuso. Oh, kita mo ngayon, nakuha kayo. Kaya kita nyo po, napanood nyo sa hearing ni Amy, nagtatawanan lang sila Torre, sila Remulla, kasi wala eh. Job well done. Job well done. Weak leader, di ba? Job well done ng weak leader. Yun ang masakit tanggapin. Na yung weak leader na minamaltrato nyo, na minamaliit nyo, hindi nyo alam, pinadadama lang ni BBM. Oh. Pinadadama lang ni BBM. Ayun. Imbis na tumahimik, tinira pa rin siya sa Hong Kong. Anong ginawa ni Bongbong? Oh, niregalo sa dahig. Sino ngayon ang weak leader, mga DDS? Tignan nyo, almost ilang buwan na minamanmanan si Digong nang hindi nyo alam. Kala ko ba magagaling ang mga DDS? Sino magaling ngayon? Sino magaling ngayon? Akala ko magagaling ang DDS. Oh. Mamaya tatalakayin natin yung hearing nyo. Hindi pa kayo tinatanong, umiiyak na kayo.
Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo Masakit. Tuloy natin. Lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China. 6 na Hong Kong police. At yung dalawa yata doon, ayon sa aking info, yung dalawa doon kasabwat ng gobyerno. Weak leader si Bongbong, no? At yung dalawa doon sa pagkakaalam ko na Hong Kong police, asset ng Pilipinas. Bongbong, no? Weak. Weak, no? Weak. Huwag kayo maalis, DDS. May babala ako sa inyo. Kasi yung eroplanong kinatatakutan nyo, nakatambay na naman. Sabihin ko na nga. Dito ko na sabihin. Eto na, bababala na naman kami ha. Nakaraan, binabalaan ko na kayo, ayaw nyo. Yung eroplanong nangunguha ng matanda, mangunguha ng confidential vice. Is stupid. Punta kayo sa airport ngayon. May makikita kayo doon. Parang familiar na eroplano. Kasi ang bobo ng mga DDS eh. Ito, sasabihin ko na mga DDS, ang bobo nyo eh. Ang dali nyong pasakayin. Alam nyo bakit? Ito na, natatandaan nyo, presto, sino nakakatanda? Doon sa Davao na nandun yung mga polis. Sino nakakatanda? Nag-deploy si Torren sa Davao. Di ba? Etelyn Solis, thank you Ito na. Hindi nila alam. Ito aminin ko na. Kasi, hindi pa dati pwede. Ito. Hindi nila alam, panlin lang yun. Panlinlang lang yun. Kumagat naman kayo. Weak si Bongbong, di ba? Weak. Weak si Bongbong. Weak, di ba? Nalinlang kayo na nag-aabang sa Davao. Hindi nyo alam, halos 3 linggo na pinaplano sa Terminal 3 Villamor. Aray ko. Kaya napansin nyo nung hearing, General Torre, ba't nagano kayo sa Davao? Ma'am, ano lang po, may chismis. Diba, sabi ni Torre? Ma'am, chismis po kasi. Bumasi kayo sa chismis. Diba? Kayo naman, grabe Marcia na sa Davao. Mga tanga. Ginawa lang yun para planadong-planado sa Terminal 3. Bakit? Dahil kay Roque. Ikaw ba naman eh. Yan, tuloy na nga natin to. Nakalimutan ko. Yung mga DDS, pumunta uli kayo ng Villamor. Nandun na naman yung eroplano. Ako, pinapayuhan ko kayo Nandun na naman yung eroplano. Andun na naman yung eroplano. Si Sarah wala pa dito. Baka diretso. Bahala kayo Ay, nako. Eto, ako nadudulas ako minsan dito. Andon na naman ang eroplano. Bahala kayo. Is stupid.
Yan ang sinasabi ko sa inyo, ando na naman po ang eroplano. Ngayon, paano tayo nito, mga DDS? Paubos na. Alam ko ba, team sinusuka? Oh. Kayo, team suka. O ngayon, suka talaga. Maasim ang kapalaran nyo ngayon. Siyam eh. Oo, Victor. Siyam. Siyam eh. Siyam eh. Ang nagtimbre sa akin, nagpapagas daw. Sabi ng piloto daw, double full tank. Putik, double full tank. Aeroplano, double full tank yun. Ibig sabihin, pag double full tank, ibig sabihin, putik, talagang rekta yun. Rekta yun, mga DDS. Rekta yun, ganun, no? Point to point. Walang intuan yun, DDS. Point to point yun. Kumbaga, wala nang balikan. It's now or never. Mahabang biyahe, tama, meron siya kahaba, anong point to point, no? Okay na, we are flying with the wanted of the ICC. Sit back and relax. We have an 18 hours flight. Stupid. Putek, tama na to, tama, itigil na. Kulang ang like. Tumutulog na yung piso net. Kung sinong mga matalino, pero bakit ngayon mukha kayong tanga at gago? The fake news yan, tinawag sa kongres. Tumutulog na yung piso net. Pusang ama kayo. Tumatago sa lungga, matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Pero Duterte sa kalam, ang puon nilang nakadaya, pero silang diablo, silang masama. Huwag ka kayo malungkot, DDS. Ganyan talaga buhay. Tao, vlogger yung inuubos. Sabi ko nga sa inyo, anong sabi ko nung nakaraang mga 6 months na? Burado, saan? Sa political history ang mga DDS. Di ba sinabi ko sa inyo? Burado sa political history ang mga DDS. Stupid. Oh. Yan ang sinabi ko sa inyo noon. Natutupad na ang sinabi ni Nostradamus. Na pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Oh, Saiwar! I told you! Sabi ko sa inyo eh. Oh. Ha? Kaya sinanong si Torre, nagpa-deploy ka ng police? Chismis lang? Stupid. Sino ngayon ang weak leader? Sino ang weak leader? Sinaiwar yung mga DDS at mga Duterte. Nag-iiyak. Barcelona sa Davao. Oh, iyak kayo ng iyak. Nakapokus kayo sa Davao. Sa Terminal 3, na minaman ni obra ng eroplano. Tatay, okay ba ba dyan, tay? Titignan natin. Okay pa naman. Tatay. Tatay, me too. Ulitin natin, DDS, pakinggan nyo ha.
Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin, kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Aray, ang sakit naman nun. Ay, Ma'am McBride, thank you. Ma'am McBride, Mary Ann, thank you po. Habang umiiyak yung mga DDS, anong klaseng gobyerno to? Bangag, bangag. Anong klaseng gobyerno to? Bangag, bangag. Para na sa Davao. Sila Torre, relax lang. Relax lang. Relax lang. 4 na dry run, oh. 4 na dry run ng pag-aresto. Kayo iyak kayo ng iyak, nakapokus kayo sa Davao. Ganun kayo katanga eh. Ganun kayo tanga eh. Di ba mga DDS? Ganun kayo katanga eh. Oh. Sila nagda-dry run, kayo iyak ng iyak sa Davao. Barcelona! Sabi ni Baste, anong klaseng gobyerno to? Pusang inabangag. Mga kulto ito na walang hiya. Huwag tularan o galing Diablo yan. Pinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Sabi nga, kita mo kahit 12 hours, alam na mga pulis ginagawa nila. Tingnan mo 12 hours is systematic yung galawan. Pre-practice ng 4 na beses eh. Ikaw ba naman 4 na beses mo practicein? Ganun kagaling si Torre tsaka si weak leader BBM. Ganon. Ha? Ganun kagaling. Ganun kagaling yung weak leader. Okay? Tanga-tanga pala kayo eh. Dagdag natin to. Weak leader eh. Ganun yung mga weak leader. Ay, ito na yung malaki. Ayan, GMA confirms that Duterte sought asylum in Hong Kong. Duterte betrayed twice by BBM and China. Criselda pare, thank you po. Tignan mo ha. Duterte had 5 tickets booking. Walang pera mga DDS. Wala ako pamasahe papuntang Quadcom. Si Bongo pa ang gumastos sa pamasahe ko. Walang pera pero may 5 tickets or booking. Walang pera, demonyo. Ito yung summary. PNP, Torre, 2,000 police to Davao. Show of force, divert ang attention. Discourage Duterte from prying to Davao. Kita mo? Diniscourage siya na wag talaga sa Davao, ang daming pulis, 2 batalyon, sabi ng mga DDS. DDS, utak lugar. DDS, tanga-tanga. DDS, utak lugar. DDS, tanga-tanga. Di, sinabihan si Digong, wag ka sa Davao. Diretso kulungan ka, ang daming pulis. Hindi niya alam, may naghihintay sa Villamor Terminal 3. Pero mo mga DDS, ayoko sabihin sa inyo to pero ginawan tanga lang si Duterte.
tatanga-tanga pala yan. Sorry tatanga-tanga. General Torre ensured that Duterte will land to Terminal 3 Villamor, whisked away on police coaster to Villamor Airbase. Eto masakit. Master strategist Duterte was checkmate by BBM and General Torre. Ano ang summary? Basta DDS, tanga! Ang lakas niyong magmura, kala niyo'y matapang, pero pag nahuli umiiyak sa tabi. Duwag, mga edukado raw pero walang diskarte, kaya binenta ang boto sa pangakong tae. Hoy, utak niyo'y parang lugaw, maputik, malag na walang Babala lang nakatambay ang eroplano sa terminal ng Villamor uli. Babala! Kapatid ni Babalu. Kahit pa paano naman, DDS, tao pa rin kayong ituring ni Nyolo. Babala, nakatambay, na pamilyar, di ba? Ang sa Terminal 3. Babala. Babala yan Ayan na naman kayo, wag na kayong papalanse. Wag patulog-tulog. Wag patulog-tulog. Babala. Ayan na, kapatid ni Babalu. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.